So, sinabi ni Ezekiel, ang propesiya, ang isang vision na binigay ng Panginoon sa kanya, God said to Ezekiel, I will put a new heart and a new spirit within a person. Okay? So, gusto sabihin ng Panginoon na gusto kong palitan ang puso mo ng bago. Gusto ko tong palitan ng bagong spirito. Hindi niya sinabi, I will fix your heart. Hindi niya sinasabi na, i-repair ko ang puso mo. Ang sabi niya, I will put a new heart within you and a new spirit within you. Because kahit anong ayos sa ating puso, we are still corrupt. We are still sinner. Kung ang puso natin, kung malayo tayo sa Diyos, our heart is a stone. Mabato ang ating puso. Have you remembered Pusong Bato, kanta? Nung kayo nasa mundo pa? Kasing tigas ng pusong bato. Ang isang pusong bato, ang picture niyan is rebelde, matigas ang ulo, at pasaway, puro kalokohan ng nasa puso, at puro paglaban. Yan ang karakteristik ng pusong bato. Hindi sinasabi ng Diyos na ayusin ko ang puso mo. Sabi niya, I will change your heart. I will put a new heart within you. I will take away the stony heart out of you, and I will give you a heart of flesh. Kasi kahit, kunyari, ang puso mo ay batbat ng kasalanan, we are sinner in heart, we are sinner in nature. Kung aayusin lang Diyos, kung aayusin lang ng Panginoon ang ating puso, marirepair lang siya, but we are still sinner. We are still living in sin. Kung aayusin, kailangan alisin ang ating pinakapuso na bato, makasalan ng puso, in order for us to live a new life. Kaya sabi niya, I will put a new spirit, a new heart. I will take away the stony heart out of you, and I will give you a new heart. Because when God changes your heart, your life will change. Your spirit will change. Your behavior will change. When God change your heart. Una, bakit kailangan napalitan ang ating puso? Bakit kailangan ng Diyos na baguhin ang ating puso? Bakit kailangan yung ating mabatong puso ay kailangan palitan ng bago? Because first of all, our heart is always forgetting God. Unang-una sa lahat, our heart forget who is God. Nalilimutan ng ating puso kung sino nga ba ang Diyos. Our heart sometimes so forgetful. Kinakalimutan kung sino ang tagapaglikha niya. Para tayong nilikhang paso, di ba yung minomold na paso sa clay? Nung minold na siya bilang isang tasa, sabi ng paso, ayoko maging tasa, gusto ko maging vase. Gusto ko maging palayok na lang, ayoko maging tasa kung paano mo ko nilikha. Ganun ang picture ng isang taong nilikha ng Diyos, tapos nagrebelde sa Diyos na ayoko ng ganitong klaseng creation mo. Nilikha siya na parang isang tasa para sa inuman, pero sabi nung clay, no, I want to be yung banga na malaki. Gusto ko ganito. Yun ang picture ng isang creature na nagrebelde sa Diyos, sabi, ayoko ng ganitong klaseng buhay na ginawa mo sa akin. Ayoko ng ganitong klaseng pagkatao na nilikha mo sa akin. O Diyos, ayoko dyan. Our heart always forget who God is. Kinakalimutan palagi ng ating puso, sino nga ba ang Diyos? Ano nga ba ang Diyos? Ano bang relasyon ng Diyos natin sa ating mga tao? Our heart always forget God. And also our heart always rebel against God. Ang ating puso ay nagrebelde sa Diyos, lumalaban sa Diyos. Yan ang dahilan ba't tayo ay kailangan palitan ng ating puso. Because our heart always rebel against the will of God. Ito ang gusto ng Diyos para sa'yo. Pero ang puso mo, ayoko sa kalooban ng Diyos, I want my own will. Ang pinaka-miserableng desisyon ng isang tao na gagawin
I want to live my life without God. Sir and ma'am, ate, kuya, kapag sinabi mo sa Diyos yon, gusto ko ipamuhay itong buhay na ito na walang Diyos, para ka na rin nag-suicide. Para mo nang pinatay ang sarili mo. Ikaw na mismo ang nagdala sa sarili mo sa pusali ng impyerno. Para kang isang ibon na pumasok sa trapdoor. Pag sinabi mo, I want to live the rest of my life without God. I do not need God. Who is God that I should serve Him? Who is He? Sino bang Diyos na yan? I want to live the rest of my life without obeying God. Para kang isang ibon na pumasok sa trap. Parang tumalong ka na lang sa bangin. Kasing katulad lang yon ng isang taong nag-suicide. Because when you are far from God, when you are out of God, you are cast forth as a branch. Parang isa kang sanga na naputol at nalayo sa puno. At walang anumang sanga na nalayo sa puno at nabuhay. Walang anumang sanga na malayo sa Diyos at buhay at nagbubunga. Wala. You will be withered. Matutuyo ka lang na sanga at malayo ka sa Diyos. Walang sanga na magbubunga at magdadahon ulit at magiging matibay na sanga. Isang sanga lang na ganun. Wala. Except siya ay manatili sa puno. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, abide in Him, and He will abide in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye. You cannot live this life without God. You cannot live this life without God. Because a life without God is full of misery, sorrow, grief, curse. If you are outside of God, you are a cursed man. Kung kayo wala sa Diyos, ikaw ay sinumpang tao. You are a cursed man outside of Christ. If you want to live outside of God, then go and kill yourself. Because kaparehas lang yon ng isang namatay, nasunog. Ano sabi ng John chapter 3? Malala yun eh. Akala natin, easy lang John chapter 3. Ano sabi? He that believeth will have everlasting life. But he that will not believe is condemned already. He that believeth not is condemned already. Kung hindi ka maniniwala sa Diyos, you are already condemned, appointed, and will go to hell after you die. And there is no grace. And there is no more mercy when you are in hell. So, live the rest of your life in sin. Kill yourself. Destroy yourself. You are worse than a beast. Mas masahol pa. Tayo lang ang tao na mas masahol pa sa hayop. Akala natin, grabe yung mga hayop sa labas nag-aanuhan. Grabe yung mga hayop, nagkakainan sila. No. We humans are more worse than a beast. If you are outside of Christ, you are worse than a beast. Kung ikaw ay wala sa Diyos, ang buong pamumuhay mo is worser, mas malala pa kaysa sa hayop. Sa Proverbs yun, marabasa nyo yung word na brutish. Ang ibig sabihin ng brutish sa Proverbs is beast-like attitude. Ugaling hayop. Yan ang ating puso. Always rebelling, fighting against God. Always want to rebel. Ayoko sumunod sa iyo, O Diyos. I do not need you. I want to live my life on my own. And the day na sinabi mo yon, para naman ang pinatay ang sarili mo. And that is the reason why God need to put a new heart in us. Because our heart always forget God.
our heart always rebel against God. And also our heart is full of pride. Our heart is full of pride. Punong-puno ng kayabangan ng ating puso. Tayo palagi nagmamayabang sa Diyos without knowing tayo ay tuldok lang. Without knowing na tayo ay alikabok lang. We are from the dust of the ground. We are little lower than the angels. Wala tayong saysay na mga tao. And yet, our heart is so prideful na gusto natin lumaban sa Diyos. Magmalaki tayo. Palagi tayo nagyayabang sa ating katawan. We boast our face. God, Diyos na naman ang gumawa ng ating mukha. Pinagyayabang natin ang ating pera, ating kakayanan, ang ating mga damit, without knowing that all of this is from God. Isa sa mga state preaching namin, sabi ko, kayo na mga hindi naniniwala sa Diyos, kung ayaw nyo maniwala sa Diyos, at kung ganon, kung ayaw maniwala, huwag nyo nang ihinga tong hangin na nahihingan nyo ngayon. Because how dare you to breathe the breath from God at di ka naniniwala sa Kanya? Sabi ko sa Kanya, kayo pong mga hindi naniniwala sa Diyos, kung kay atheist, huwag ka nang bumili ng kahit ano rin sa palengke. Because yung gulay, yung prutas, yung isda, yung karne, lahat yan ay galing sa Diyos. At kung hindi ka naniniwala sa Kanya, how dare you to buy? Anong lakas ng apog mo na bumili sa lumikha ng mga yan? How dare you not to believe in God? And hindi ko ma-imagine. Hey everyone, hindi ko ma-imagine na ikaw ay lumalaban sa Diyos. Kinakalaban mo ang Diyos na nagbibigay sa'yo ng hininga bawat araw. Kinakalaban mo ang Diyos, nagre-rebelde ka sa Diyos. Sa Diyos na nagbibigay ng hininga bawat umaga, na nagpapasikat sa iyo every morning ng araw. Kaya nga sabi ko, last doon pa tayo, kapag sumikat pa ang araw bukas, mapagbayaya pa rin ng Diyos sa buhay mo. Kapag nasikatan ka pa rin ng araw kinabukasan, mapagbiyaya pa rin ng Diyos sa buhay mo. But you are fighting God. You are rebelling against God who created you. Parang isang paso na nagde-rebelde sa lumikha sa Kanya. Nakakatawa isipin, di ba? Ganun ang itsura mo pag lumalabang ka sa Diyos. God who created the whole universe, who gave you bread to eat, a water to drink, a clothes to wear on, a shoes to wear, and yet you fight against God. Nakakatawa isipin that we as a creature fight our Creator. Nung na-realize ko yan, I kneel to God and Lord, have mercy upon me. Maawa ako sa akin, O Diyos. Sobrang tagal ko naging mayabang sa iyo, pinagyabang ko yung buhay ko. I just boasted all my life without knowing that you are my Creator. Yan ang ating puso, mga kapatid. Kaibigan, always fighting God. Baka sinasabi mo ngayon, ikaw yung pinaka-inaargabyadong tao. Baka ikaw yung pinaka-miserabling tao ngayon. Baka sinasabi mo ngayon, ikaw yung pinaka-nakakalungkot na tao ngayon. You are the depressed person who ever lived. Baka sinasabi mo, ikaw yung pinaka-malungkot na tao. Hindi, ako yung pinaka-broken hearted sa inyong lahat. Baka may nagsasabi rito, ako yung pinaka-broken hearted, ako yung pinaka-nasaktan. Let me tell you, one thing, kung sasabi mo ikaw yung pinaka-nasaktan ngayon, let me tell you one thing, walang tao rito na mas nasaktan bukod sa Diyos. Yes. Amen. Sa ginagawa natin lahat, every day, it is God who is always broken for all the people. Kung na-mistreated ka, ang Diyos ang pinaka-na-mistreated.
Kung nasaktan ka, ang Diyos ang pinakanasaktan everyday sa ginagawa nating mga tao. Because God is so merciful and you despise the mercy of God. Ayaw mo. Sa magitan ng pagpapatuloy mo sa kasalanan, dinedespise mo ang mercy at biyaya ng Diyos sa buhay mo. Siya ang nasasaktan sa'yo. Walang ibang nasaktan dito kundi ang Diyos. Sa buong taon na pagrepelte mo sa Diyos, broken-hearted siya sa'yo. At hindi lang sa'yo, sa 7 billion na tao sa mundo na nilikha niya at nagrebelde sa Kanya. Ang Diyos ang pinaka-nasaktan sa atin. Don't you ever say, grabe, ayoko na. God have all the reason to reject you. Ang Diyos ang may dahilan para magalit sa sayo, pero hindi. He is still be merciful. Gigisingin ka pa rin niya bukas ng umaga. Bibiyaan ka pa rin niya ng pagkain. Bibiyaan ka pa rin niya ng damit. Bibiyaan ka pa rin ng hininga, ng maayos sa pangangatawan. And yet, you use the body na binigay sa iyo ng Diyos para lumaban sa Kanya. Binigyan ka ng Diyos pagkasilang pagkapanak sa'yo. Umiyak ka na. Yung first word mo, na dapat yung first word na yun ay para sa Kanyang kapurihan, ginamit mo sa kamunduhan. Yung boses na binigay ng Diyos sa iyo, yun ang ginagamit mo para murahin ng Diyos. Ginagamit mo yung kamay mo at paa mo para magrebelde sa Diyos. Para ipamukha sa Kanya, hindi kita kailangan mo, Diyos. Sino ka? Yung mismo katawan na binigay sa iyo ng Diyos, ang ginagamit mo para kalabanin siya. Mismong kamay na binigay sa iyo ng Diyos, ang ginagamit mo para magkasala ng paulit-ulit sa Diyos na lumikha sa iyo. How dare you as a creature? Yun yung sinasabi sa Romans. Masyado tayong, di, Katoliko lang yan. Yung mga Katoliko, sinasamba yung mga rebulto. When you use your body na binigay sa iyo ng Diyos para sambahin ang sarili mo, you worship the Creator more than the Creator. And therefore, my brother and sister, you are idolater. You use the body, you use the breath, you use the voice, and the intellect. Yung katalinuhan na binigay, yung kakaya mag-isip, ginagamit mo para hindi maniwala sa Diyos, para i-reject ang Diyos. Sino tayo mga creature para tanggihan ng Diyos na lumikha sa atin? That is our heart. It is from our heart. Therefore, God needs to take away our hearts and to put a new heart in us. Yun ang dahilan bakit kailangan palitan ang ating puso. Because unless God change your heart, wala magbabago sa buhay mo. Kahit anong counseling sa'yo, kahit anong pag-ipag-usap sa'yo ng pinakamabait na tao, kahit ako pa, kahit si pastor pa, ang kumausap sa'yo, if God will not change your heart, you will still continue in sin every day. Unless God change your heart. It is only by Jesus Christ. It is only by the work of the Holy Spirit in your heart. Kahit anong turo pa natin ng damit ng modesty, if God will not change the heart of the man, he will still wear attire of an harlot. Kahit anong counseling pa, kahit anong discipleship class pa, kahit anong Bible study pa, kahit anong church pang attend, kahit sino bang pinakamagaling na pastor ang mag-preach, if God will not change your heart, you will still continue in sin. Magpapatuloy ka pa rin dyan, sir and ma'am, sa kasalanan. Hanggang sa ngayon nga kahit anong sigaw ko, ate, ma'am, kahit anong galing ko pa rito mag-preach, kahit ano pang sigaw ko rito, you will still have a decision, I will not listen to you, sir. I love my sin because of your flesh, because of your heart, because of your stony heart. Dahil sa mabatong puso mo yan. That is why God needs to change your heart.
Sobrang yabang mo sa Diyos. Sobrang rebelde mo sa Diyos na lumikha sa'yo. Hindi ko ma-imagine kung anong klaseng senaryo yun. Para kay isang tasa na nagreklamo sa lumikha sa Kanya. Try nyo mag-mold sa clay ng isang tao. Tapos yung nilikha mong clay, sinapak ka. Nakakainis, di ba? Sarap mong pisatin yung ano, di ba? Sarap mong durugin na lang yung clay na nilikha mo eh. Imagine yun. Naglikha ka ng yung human figurine sa clay. Diba yung elementary kayo, gano'n. Kamay, gagawa ka ng kamay. Pantuha ka pa, no? Bilog pa yung ulo. Gagaling pa yan. Gagaling pa yan. Ibuhay mo pa yan ganyan. Tapos kagawa ang katawan, papagandahin mo yung katawan niya, di ba? Pag ganyan. Tapos bigyan mo siya ng buhay. Kunyari lang. Tapos, nung nabuhay na yung ginawa mo, minura ka nung ginawa. Look, ang pangit ng kamay! Palitan mo to! Di ba? Yun ang itsura ng isang taong nag-rebelde sa Diyos. Ano nga gusto gawin ng Diyos? Ba't na nakata ng bago? Di ba? Yun na lang yun eh. Alam nyo, parang tayo yung clay na yun eh. Tapos yung kamay ng Diyos andito na oh. Pero ba't hindi nabagsak ng ganun? Because of His mercy. Hindi pa time, wait lang. Pero pag dumatay na yung time, babagsak na yun. At di ka pa rin tumalima sa Diyos, you will be consumed. And, wala na. Every man at his best state is altogether vanity. Kahit sino ka pa, when the hand of God fall, you all be consumed. That is our heart, rebelling against God every single day. And God is angry with the wicked every single day. And secondly, the changing of our hearts, ang pagpapalit po ng puso natin ay dakilang gawa ng banal na Espiritu sa mga buhay natin. Ang gawa ng pagbabago ng puso ay gawa ng banal na Espiritu sa atin. When the Holy Spirit takes away your heart and change it, you will become a new creature in God. Dun ka magbabago. When God changes your heart. The day God changed our heart, you will love the Lord with all of your heart. Ang sabi niya dito, tingnan natin. Ezekiel 36 po ulit. Dito po magtatapos. 2 points lang po ito. Verse 26. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. I will take away the stony heart out of your flesh. I will give you an heart of flesh. Verse 27. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgment and do them. When God put you, nilagay sa inyo ang binagong puso, God will cause you to walk in His statutes because in your heart, ando na ang law ng Panginoon. I will put the law in your heart. It's a new heart. Kaya kahit anong pagbibihis natin, ang baboy, kahit bihisan mo yan ng pinakamagandang damit, kahit pinturahan mo yan ng kulay ng baka, ang puso niyan pa rin, baboy pa rin siya. Kahit ang uwak, di ba? Uwak, itim na uwak. Kahit turuan mo yan, mabuhay bilang, di ba? Ang uwak, sobrang talino niyang uwak eh. Ang taas ng IQ ng uwak, malapit na sa isang bata. Makinig. Ang uwak, sobrang talino niyan, pwede mo turuan yan. Kahit turuan mo yan, magsalita yan eh. Kahit kung tuturuan mo ang isang uwak na maging isang kalapati, kaya niya. Kaya niya. Ang uwak, listen, ang uwak, kahit turuan mo mabuhay ng isang kalapati, lumipad ng parang kalapati, magtunog parang kalapati, pero uwak pa rin siya.
Kakain pa rin siya ng mga patay. Di ba? Ang uwak isang scavenger. Kumakain niya ng mga patay. Kahit turuan na maging kalapati, uwak pa rin ang puso niyan. Ang kalapati, hindi mo mapakain ng patayan. Hindi. Because ang puso ng kalapati, kalapati. Pwede ka maging ugali ng kalapati, pero ikaw yung uwak. You can be dressed up like a sheep. Pwede ka magbihis na parang tupa. Pwede. Pwede ka magdamit tupa. But your heart, you are a wolf. Yun eh. A wolf in sheep's clothing. Mabubuhay ka na parang isang tupa. Wow. Pero, bigla kang mananakmal. Because you are a wolf in heart. Pwede ka makisama rito. Pwede ka mag-church. Pwede ka kumanta sa choir. But in your heart, you are a wolf. Because God did not change your nature, your heart. Except God changed your heart. Except God. If God will not change your heart, you will not listen. Hindi ka pa rin makikinig dito. Yung puso mo, wala eh. Marebelde pa rin sa Diyos. God need to change your heart. Sir, ma'am, kuya, ate, God need to change our heart. So, anong kailangan kong gawin, Kuya Paul, para mabago ang puso ko? Look at me. Ano ang kailangan kong gawin para mabago ang puso ko? Wala kang kayang gawin para mabago ang puso mo. Yung ganong klaseng pangyayari is all by the grace and sovereignty ng Panginoon sa bawat isa sa atin. But when you cry to God, pag ikaw'y nanalangin sa Diyos, Lord, please, I want to have a new heart, pwede. Lord, I want to have a new heart. Lord, change my heart. Magbabago ang puso mo? Ha? Ganito ang sabihin ko sa inyo. Pag tumawag ka sa Diyos, Lord, change my heart, you have already a new heart. Bago pa nang tumawag sa Diyos, Lord, change my heart, meron ka ng new heart already. Because, except you have a new heart, hindi mo kayang tumawag sa Diyos. Hanggat di pinapalitan ng Diyos ang puso mo, hindi mo kayang lumapit sa Diyos at tumawag, Lord, change me. But when you said, Lord, please have mercy upon me, change my heart, you already have a new heart. Pag nasabi mo yun sa Diyos, God already changed your heart. Because a stony heart will never cry to God. Ang isang bagong, ang pusong flesh pa rin, ang pusong carnal pa rin, ang pusong hindi pa rin binago, ang human heart pa rin. Kapag yan pa rin ang nasa puso mo, you will never cry out to God, Lord, have mercy upon me. Never mangyari yun. Never. But when you cry, Lord, save me, you already have a new heart. And that is all by divine grace, irresistible grace, sovereignty of God in you. Hindi, baka sabihin ng ilan sa inyo, paano yan? Sobra ko ng makasalanan. Sobra ko ng, nabuhay na ako sa kasalanan ni Kuya Paul eh. Paano pa ito? Ang layo ko na sa Diyos. Nabuhay na ako ng ilang taon, ilang buwan, ilang linggo sa kasalanan. Pwede ba akong baguhin ng Diyos? Let me tell you. Sabihin ko to sa inyo, makinig kayo sa akin. Kung kayo nanatili sa kasalanan, papatuloy sa kasalanan, at tinatanong mo ang Diyos ngayon, pwede ba ako mabago? Pwede ba ako maligtas? Pwede ba ako makapasok sa karya ng Diyos? Pwede ba ako masave? Kuya Paul, kahit ang tangin ko nang nagkakasala sa Diyos, pwede ba ako maligtas? Let me tell you one thing. God save a person
Regardless kung ano nagawa niya sa buhay niya. Kasi kung base sa ginawa natin, it is no longer grace. Kung dahil sa nagawa natin, kaya tayo naligtas, hindi na yung grace, hindi na yung biyaya ng Diyos. We are saved by grace and that not of yourself. God will save you regardless of your sin. He just take away that sin and He will renew your heart. Ganun lang kasimple yan sa Panginoon. Just cry out to God, Lord, change my heart. I want to follow you. Sa araw sinabi mo yon, you already have a new heart. Because a stony heart will never cry out to God, Lord, change me. So you are living in sin. There is still hope in Jesus Christ. Outside of Jesus Christ, there is no hope. No man cometh to the Father but through Jesus Christ only. And only by the way of the cross. Only by Him. Only through the vine. To the true vine, Jesus Christ. Only by Him. Ito ako sa mga tayo nakikinig sa akin. Nakaupo sa mga graba. You know? Tama, Joe. There's still hope, ate, sa Panginoon. Just cry out to God, Lord, change me. Pero bago mo pa sabihin yun, God already changed your heart. A stony heart will never cry to God, change me. Kundi, yung human flesh, palagi yun magkakasala sa Diyos. At never yun lalapit sa Panginoon. Ang kinakalabasan natin ngayon, wala tayong ni isang naambag sa ating kaligtasan. Kung sir, ma'am, meron pa rin kayong isang naiisip, meron akong nagawa para maligtas ako, you are not saved. It is not about us. It is not about what we did, ano nagawa natin. It is not about you. It is about of the grace of God. So when you experience the grace of God, you will never backslide because you are elected and chosen by God by His grace. Ma-appreciate mo ng sobra-sobra na pinili ka ng Diyos. God already know you from the womb. Nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo. God already know you. God already predestined you. God already foreknow you. So, come to Him and just beg God, Lord, change my heart. Kasi sir, kaya mga Kristiyano, hindi natin sila kayang baguhin. I cannot change you, Jo Marie. Wala akong nagawa para baguhin ka, Jeyon. At wala akong kayang gawin para baguhin ang bawat isa sa inyo. It is the work of the Holy Spirit in our lives. So, magkaroon tayo ng one target prayer sa isang tao na nandito. Kung every one of us will pray for that person, that God will have mercy sa buhay niya at siya'y baguhin, dun makakilos ang banal na Espiritu sa kanyang buhay. By the intercession of the Christians. Intercessing Christians. Alam niyo ba't di siya nagbabago ng puso? Because no one prayed for her. No one prayed for him. Only through prayer, God changed His plan. God moves through the prayer of the saints. God consider the prayer of the saints. Kung tayong lahat ipapanalangin ng isang taong iyon, that God will give him grace and mercy to change, that person will change by the Holy Ghost. Except the Holy Spirit will not change the heart of a man.
walang gagawin niya kundi magkasala. Walang gagawin yan. Kundi, puro kasalanan. Mabubuhay sa kasalanan. Lahat, ang lalabas sa bibig niyan, kasalanan. What comes from the heart goes out to the mouth. Kung anong galing sa puso, yun ang lalabas sa bibig. Kaya wala kang maaasahan sa isang pusong karnal pa rin. Ang karnal na puso, ang mamamutawi sa bibig, mura, drama, emote, di ba? Works of the flesh. Bear with me, no, guys. Tingnan natin yung Galatians chapter 5. Gusto ko itong makita ninyo, guys. Grabe. Pakita ko sa inyo yung works of the flesh. Kapag ang puso mo hindi pa rin binago, ito lalabas sa buhay mo. Verse 19. Galatians 5 verse 19. Now the works of the flesh are manifest. Ito yon. Which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strifes, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like. Look at me. Kapag ang puso mo ay still carnal, human flesh pa rin. Ate, kuya, kung yun pa rin ang puso mo hindi binago ng Diyos, ito mga binanggit na ito, ang mamumutawi sa bibig mo at ang makikita sa buhay mo. All murder, full of hatred, puro lang galit, lahat, galit na lahat, full of hatred, envies, inggit. If that is your life, your heart is not changed. Amen. If your heart is full of adultery, full of fornication, palagi na lang, fornicate ang fornicate, adultery ng adultery na naman. At ang pinapanood mo, puro adultery, puro fornication, malaswang panoorin, your heart is not changed. So beg God to change your heart. Yan lahat yan. Rebellings. Diba? Para kalokohan palagi, agaslawan. Di ba? Witchcraft and idolatry. Yan palagi. Emulation. Wrath. Strife. Puro paglaban. Sedition. Pagrebelde yan. Pagrebelde sa leader. Rebellion is against the government. Sedition against the leader. Yan ang pagkakaiba. Ang rebellion against sa patakaran ng gobyerno, sa law na pinapatupad ng leader. Hindi siya galit sa leader. Ang rebelde, hindi galit sa leader. Galit sa pamamalakad ng leader. Ang sedition, galit dun mismo sa tao. Sa leader mismo. Okay? Yan ang laman ng puso ng isang human flesh. But when God take away your heart and put a new heart, ate, pag binago ng Diyos ang puso mo, ito ang lalabas sa pinagong puso. Verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Pag binago ang puso mo, you will love. You will love. Mamahalin mo ang Diyos at ang kapatid mo. Amen. Look at me. Kuya Paul, mahal ko naman si ano eh. Minamahal ko naman si ano. Tingnan nyo. Explain ko sa inyo atong love na to. Minamahal mo naman si ano eh. Kung mahal mo ng tunay ng isang tao, look at me. Kung mahal mo ng tunay ng isang tao, hindi mo siya ipapahamak. Yes. Amen.
Amen. Oh, kunyari, kung mahal ni Jomar lahat ng tao na nandito, at mahal ko rin si Abby mahal ko rin si Abby, gusto ko siyang napamahal na ako sa kanya. Alam mo, Jomari, na pag minahal niya si Abby, mapapahamak kayong dalawa. Pag tinuloy niyo yun, you are not loving her. And you are not loving Jomari. Kung mahal mo siya, maghihintay ka. Salamat sa Diyos, pinakita niya sa akin ito. All by His grace. Kung mahal ni Abby si Jomari, dadaan sila sa tamang proseso. Kung meron kang nakakarasyan, kung meron kang pag-ibig ng Diyos ng tunay, hindi ka maninira. Yes. Amen. Kung alam mong ipapahamak ng ministry yan, ikasisira ng isang tao, hindi yan pag-ibig na galing sa Diyos. Amen. At ang joy, ang katuwaan, na ikaw lang yung masaya at ang iba hindi yan joy from the Lord. No, sir. No, ma'am. That is not joy from the Spirit. Ang tunay na pag-ibig, building up. Ang tunay na pag-ibig ay magpapanatili. Ang tunay na pag-ibig ay magpapatibay. Ang tunay na pag-ibig ay magpapalakas. Kung ang pag-ibig mo ay sumisira, yan ay galing sa demonyo. Na walang ibang gusto, kundi manira. That is not from the Lord. That is from our human flesh. If God will not change that heart, you will still continue that. Kahit anong counseling pa sa'yo. Kahit anong pinakamatalinong sabi sa'yo, walang iba. Except God change that heart. Hindi ayusin, kasi kung i-repair lang yun pa rin yung puso. Makasalanan pa rin. But God said, I will take away that stony heart out of you and I will put a new heart in you. And to that, magkakaroon tayo ng, pag nangyari na po yun sa inyo, hey, I will close. Pag nangyari na po sa inyo yung pagbabago ng puso, yun na po yung sinasabi nating new creature. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things which is from the old heart will pass away. And all things will become new. Because, bakit all new? Bakit bago na lahat? Bakit bago na lahat? Because you already have a new heart within you. Sana, baka ngayon lang naintindihan yung verse na yun. You will have a new life. A new creature. All things will become new because of the new heart. Because of the new heart. Kung walang bagong puso at pinilitan lang yung damit, hey, pag walang pusong bago at pinilitan lang yung damit, hindi yun new creature. New dress lang yun. New outfit lang. Yes. Pag hindi binago ang puso at may bagong ministry, hindi yun new creature. Bagong schedule lang yun sa buhay ng isang makasalanan. Bagong kasalanan na naman yun para sa kanya. Diba? Pag di binago ang puso at may bagong kaibigan, bagong sisirain na lang yun sa kanya. Pero pag binago ang puso at may bagong damit, yun ang new creature. For the honor and for the blessing and for the exaltation of the King. Of His God. Kaya ka binago ng Diyos. Bakit babaguhin ng Diyos ang ating puso? Hindi dahil sa ginawa natin, kundi yun ang gusto niyang mangyari. Because God pleased you to change your heart. Because God has a purpose in you. I want to change your heart, Jom, because I will use you. Thus saith the Lord. Kaya sa mga binago yung puso dyan, God pleased to change your heart. Binago ka ng Diyos eh.
Dahil meron siyang gustong ipagawa sa'yo. Example, Apostle Paul, from Saul, papunta pa nga siya. Papatay pa nga siya ng Kristiyano sa Damascus, sa ano eh. Diba? On the way to Damascus, diba? Papatay siya, boom! Ano sabi ni Ananias? Lord, ba't pinili mo si Saul? Ang dami pinatay ni Saul ah. Bakit yan? Ano sabi ng Panginoon? He is a chosen vessel for me. Pinili ko siya regardless kung anong buhay ni Saul. At regardless kung anong nagawa mong kasalanan, kahit gano'n ka pa kalalim sa kasalanan, when God chose you to become His vessel unto honor, He will change you. He will put a new heart within you. Parang magamit ka niya. Because, except God will not change your heart, wala kang magagawang any pagdilingkod sa Panginoon. Because all of your ministry is abomination to God. Because your heart is corrupt. Your heart is not right with God. Except that heart is changed and renewed. Doon ka magiging pagpapala sa Diyos, honor sa Diyos, at may itataas mo ang Panginoon sa buhay mo because of that new heart. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things from the old heart will pass away. Will pass away, sir. Ma'am. And all things will become new because of the new heart. Kaya huwag mong sabihing, ikay na kay Kristo at mabuhay ka pa rin sa dating ikaw. Hindi ka na kay Kristo. Huwag mo nang lokohan ang sarili mo na ikay ligtas at na kay Kristo kapag ikay nabubuhay pa rin sa old nature, sa old man, sa old heart. Hindi mo yun namimiss. Hindi, namimiss ko lang yung dati kong buhay. Gusto ko lang gawin ulit. Pero si Kristiyano ako, no. Hindi yun namiss. Hindi mo namimiss yun. Ba't mo nagagawa yun? Because andyan pa rin yung old nature. Andyan pa rin yung old heart. One day pa rin nababago ng Diyos. So, dear brothers and sisters, let's pray. Let's bow our head and pray. Lord, salamat po sa isa na namang pong pangungusap niyo po sa amin. This message is, first of all, naging blessing po sa akin. Nangusap muna sa akin, Panginoon, before I relate this to them. And maybe someone here ngayon, Panginoon, ay kinausap po ninyo sa magitan po ng iyong mensahe, sa magitan ng Ezekiel chapter 36. Hindi ko po alam, Panginoon Diyos. But Lord, sabi niyo nga po, when a person cry out to God, with Lord, give me a new heart, that person already have a new heart. Kaya Lord, tulungan niyo po kami, Lord. Sino man dito, Panginoong Diyos, na kinakausap po ninyo. Tulungan niyo po siya, O Diyos, ng yung pong banal na Espiritu, Lord. Ng iyong biyayahan niyo po ang taong ito, Panginoon. Na siya ay lumapit sa inyo at manikluhod ang puso niya ay ipapalit niya sa inyo, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami. At ipag-pray namin siya na ang Panginoon sa Kristo, ang Panginoong Banal na Espiritu, at ang Diyos Ama ay magkaroon ng biyaya sa kanyang buhay na siya ay baguhin niyo po, Panginoon. Lord, I pray for that person. Maybe pag-uwi namin sa bahay, sa aming mga prayer room, sa aming prayer closet, mag-pray namin siya, Panginoon. Lord, I pray, Lord God. Kami ngayon, mga tao, mga Kristiyano, na binago niya na po ang puso, Panginoon, all by your grace, not of ourselves. Wala po kami nagawa para kami iligtas ninyo, because you please, Panginoon Diyos, to save me, to save you, to save us. All because of His loving grace in us. Not of us, not of works as any man should boast, but for grace we are saved and through faith. Salamat po, Lord, sa grand truth na ito, talagang sa doktrina na ito, Panginoon. Salamat po. So help us, Lord God, to see this and to meditate upon this. Tumanim sa aming mga buhay, tumatak sa aming mga isip, at makita sa aming aming behavior, Panginoon. That a new heart will pump in our hearts, Panginoon. Bago ng puso, meaning, bago ng buhay, bago ng nilalang, bago ng ugali, bagong pamumuhay, bagong way of living, bagong ikaw, because of the new heart. All things will pass away because of the old nature na inalis, and all things will become new because we are new creature in God. Oh, praise you, Lord, and I thank you for this truth. In Jesus' name, amen. Ay, salamat po, mga kapatid, sa lahat ng iyan. Anyways,